We are number 106.7 Energy FM. Good evening, Pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. Yeah. Sorry. Medyo ano lang. Akala ko manunugod tayo, sabi mo, yeah! Diba? Hello po sa mga tao na likas na mainitin ang ulo, nanunugod. May mga ganyan, no? Nanunugod. Oo, pero lalaki lang gumagawa ng katangahan na yan. Ha? Uy, hindi Nowadays may babae na rin. Oo, di ba? May mga babaeng maiinitin talaga ulo. Hindi nila mapigilan ang mga sarili nila. Sugod sila ng sugod, no? Sa bagay. Oo. Nanunugod. Batiin natin yung mga nag-viral lately, ha? Nag-viral na mga... ang dami-dami ano naman ba kasi yung mga nag-viral lately? Yung babaeng nag-dolphin dive sa gitna ng traffic at babae ba yun? Hindi, si Ate Embang, kumapit sa jeep tapos nag-surfing, road surfing. Si Ate Embang. Babae ba siya? Hindi. Ano siya? Hindi yata, di ba? Hindi. Siya ay? Ano yata siya? Killer whale? Hindi ko alam. Orca. Hindi ko alam kung ano siya. Oo, basta nagpapati gulong-gulong siya dun sa, diba? Kung ako yung jeepney driver talaga. Hindi ako pwede mga ganyan. Nagkaganoon siya. Tapos napanood mo ba yung nag-viral last time yung baliw na baliw ako sa'yo? Sa jeep? Oo, sa School Lord. Oh, Brad, pinanood ko yung Brad. School Lord. Like, natawa ako. Di ba, grabe nagsasapakan. Hindi ko ma-imagine na may ganun talaga totoong tao, no? Meron. Nababaliw na ako sa iyo. Di ba? Oo. Tapos, sa dulo lang natawa ako kasi sabi ni ate, ano yun sabi ni ate? Demonyo ka! Hindi niya sinabi yun. Meron! May sinabi niya. Pero di ba? Natawa ako. Hindi. Kulang lang sabi niya, sugo ka ng dibe. Yung idea na sa kalagitnaan ng komosyon, someone na naandon sa eksenang yon will have the sanity and the consciousness para i-video. Diba? Kasi para i-videoan mo yun, ibig sabihin you have one purpose para i-viral eh. Oh, kung hindi mo na kamag-anak yung nag-aaway, bakit ang i-videoan? Ibig sabihin, naging likas na rin sa atin yung maging atribida at trend na kasi. Di ba na bibidyohan ko to para Naging trend na na, di ba, yung technology gave us the power to be stupid. Oh, the so-called power. To be stupid. Yeah, to be stupid, no? Minsan hindi naman yun yung gusto mo talaga, pero turns out, di ba, you're being stupid of what you're doing. Ito to. Pero, wala na. Ako. Pag-usapan natin yung mga ganyan, yung mga taong, halimbawa, nag-away sa jeep. Okay? Tapos, dun sa pag-aaway nila sa jeep, nandun yung isang tao. Hindi mo naman kamag-anak yung nag-aaway. Pwedeng, it could have been a normal, eksena. Kaya lang, someone thought of taking the video and uploading it online. For what purpose? Wala lang. Tignan nyo to. Ganito yung mga nag-aaway ngayon sa jeep, Di ba? Minsan nakakaano din, no? Nakakalungkot din. Kasi sa Pinoy talaga yung tinatawag na voyeurism, di ba? Yan. Yung voyeurism. Hindi ko ma-spell yan, pero alam ko yan. Meaning, chismis. Di ba? Mag-eavesdrop. Oo, di ba? So, chismis. Likas sa ating mga Pinoy, yung chismoso na gusto natin yan, napapanood natin yung mga ganyan-ganyan. Actually, hindi chismis ang tawag ko dyan. Ano yan? We are just socially aware. Hanep. Yan dapat ang tawag. Chismoso ka ba, no? I'm socially aware. Napaka-politically correct ng mga term. Socially aware. Diba? Kasi naman, pag tinignan mo, kasi itong dalawa na to, ba't ba nang kasi sa dinami-dami ng lugar na pwede silang magsapakan dyan, talagang sa jeep pa na pwedeng may matamaan ding, kung ako yung katabi, nakisali ako doon. Talaga? Sapakin ko. Hindi naman, kaya lang di ba nakakairita yung... Meron pa yung yung kailan lang yung sa FX naman, UV Express. Ano ba hindi ko alam? Yung nasira yung family ko dahil sa'yo, yung sinabunutan ni ate. Si ate din. Na nakatabi ni Kuya Driver yung isang babae sinabunutan. Oo, tapos may nakapag-video pa. Madali na kasi. Diba parang we are always ready to capture what we think is entertaining and yet it's damaging other people's reputation. What if sa buong buhay niya, doon lang sila paaway? Diba what if in the entire span of her lifetime, yung pagkakataon lang yon na napaaway siya. And it was caught on camera and everybody bashed this person. Ano yun?
Ala talaga minsan kasi ang hirap sa ganyan, hindi naman natin nalalaman yung full story. Actually, yun yung mahirap. Buti sana kung pag in-upload yun, malalaman kung may description or kung magbabasa man yung mga tao. Minsan may mahabang description pero hindi papasahin. Hindi mo na babasahin. You will watch the video. Yeah. Tapos, meron pa, speaking of the firing, hindi ko rin napanood pero inaawan niya yung ambulansya. Ayun. Oo. Well, I think sorry mga pangga. Kasi ganito yan I think hindi natin nakita-eksena I don't think, kasi mali, tama naman yung sense of urgency ng yung ambulance driver. Diba, naihatid yung kanyang pasyente sa ospital. Yung duty niya yan Kaya nga, diba, kaya nga ang ambulansya dapat priority yan sa lahat Correct. Diba, fire truck, police, ambulansya, priority yan dapat, diba? Pero I think may ginawa si kanyang driver. Hindi yata niya pinagbigyan. Hindi, parang dinuro niya. Yun yung parang dinuro niya si ate. Si ate, nung naihatid yung pasyente, pinuntahan niya nalagyan si kuya. Ganun yung eksena. Yun ang basa ko Kasi alam mo, we are just... Ano sa video? Ano pa nakakita? Yun, parang dinuro mo ako Alam, we are just so quick to judge. Everybody judge yung babae. But honestly, kung titignan mo, the way she talk, busit siya Bikon si ate, pero the way she talk, hindi siya violent. Galit lang siya. Kaya lang, but we are so quick to judge. May part doon, kasi kinote siya, di ba, na sinabi yata niya doon na malay ko bang mamamatay yan? Alam mo naman tayo mga Pinoy Di ba sa lahat na sinabi niya, we will cherry pick what we can use against the person. That's stupidity. I-cherry pick natin, eto, di ba? Sa bagay, yun nga, kasi nga, negative image na yung pinoportray. Ang naging konteksto na, walang pakialam si ate dun sa pasyente. Actually, that's not the entire point. The entire point is binastos siya ng driver. Kaya lang, di ba, minsan, kahit nagalit tayo, pwede ka naman magalit ng, pwede ka naman magalit ng yung mga sinasabi mo, maayos pa rin yung pinupunto mo, hindi ka gagamit ng mga words na... Ewan ko lang I guess pag galit ka, it's very hard to control emotions. Yun na lang, di ba? Kaya lang... Ikaw lang naman yung nagalit, ikaw lang naman kay Chico yung nagagalit, tumitingin lang masakit And it says... hindi, pag sobrang galit talaga, pag sobrang galit lang ako, ganyan yun. Yung hindi ko na kayang, yung pag alam mo sa sarili, or alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang i-contain yung galit. Once sinablo mo lang naman yung galit mong ganyan. Hindi ko kayang kontrolin yung galit, hindi ako magsasalita talaga. Kasi pag nagsalita ako, yung pagbuka ng bibig ko, yung malulusaw yung mukha mo, ganun. Kaya ayoko talaga Cyclops ang dating mo sa bibig. May asido sa bibig. Oo. May nakaantabay si Lola Presi. Si Lola Presi. Hi, Lola Presi. Good evening. Good evening, Lola. Pagaling po. Ang mga get well now sa lahat po ng mga may sakit, may mga nararamdaman, may, hindi maganda yung feeling. Get well now. Oo sa mga taong magagalitin dyan dapat mahalaga talagang, lalo na yung mga nagmamaneho, mahalagang natututo ng pag-inhale, exhale. Oo, yung galit mo, palipasin mo na lang, hayaan mo na, kasi baka mamaya lalo kang mapahamak Hindi naman ito paangasan, di ba? Hindi naman ito pagalingan kung sinong pinakamagaling magalit. I think Chico, di ba, to be fair, yung road rage, di ba kasi lately, ang dami nag-videoan na nag-road rage, di ba? I think yung road rage has been happening ever since the world began. Mula nagkaroon ng sasakyan. Exactly. Mula nagkaroon ng kotse, may road rage na. Mas marami lang din napapanood ngayon na road rage incidents. Tsaka, di ba? Kasi mas aware ang mga tao na videohan. The first thing we do instead of umawat, imbis na tumulong, imbis na mag-video ang una natin gagawin. And that is stupidity. Pero yung iba naman kasi, nag-video na sila, yung tipong, kasi kahit naman halimbawa, wala pang mga video, may mga pagkakataon naman na alam mong may tumutulong na, alam mong may gumagalaw na, ikaw, wala ka naman na may tutulong, pamparami ka na lang naman na dun So, during the time na wala pang cellphone, video, yun, nakikiisoso ka lang. Pero nung nagkaroon na ng cellphone at video, kaya mo nang, sige naman, video na nga lang ako. Wala naman ako matulong Ganon. Wala akong matulong. Siguro may mga may mga tumutulong na. Yeah. And okay na yun siguro. Di ba? May aksidente. Ang nakakabwisit yung may kita mo sa video na wala, dapat, di ba? Yeah. Gumawa ka ng do pero something. Pero ganito kaya, Chico,
iniisip pa ba natin kapag nag-video tayo kung para saan yung kinukunan natin? Or reflexes na lang siya? Pwede siguro na parang, uy, di ba kasi naging trend na nga. So nasa utak mo na yan na pagka may something extraordinary na nangyari, di ba, I have to catch it on camera, di ba? Ganun yung... Actually, kahit hindi extraordinary. Kahit hindi extraordinary. Una mo may isip, videohan ko to. Yeah. Ganun kagad. Para sikat ako para mag-trending yung account ko. Now, purpose, pwedeng wala pa yan, di ba? The purpose of having so many likes or shares, hindi mo pa siya maiisip nung during the time siguro. Reflex mo nga eh. Kuha ka lang ng kuha, di ba? Tama. Minsan nga hindi mo na na-upload. Minsan hindi na na-upload. Minsan kapag naging relevant na lang. Oo, ganyan. Tsaka minsan papanoodin mo tapos may mga ganun tao na nag-iisip muna, before actually putting it on a public. Aminin natin, is it safe to say, nag-agree upon, kay Chico na ang Pinoy ay gutom sa atensyon? Real talk ha. Real talk tayo dito ha. Huwag kayo mahasaktan. Possible, no? I vote yes. Napakagutom na sa atensyon. Oo, yung... Tayo nga number one Facebook user, ano ba? Napakalit na bansa ha. We are the number one Facebook consumer in the world. In the world ha. Talo natin Australia, America, di ba? Ayun, sa ating mga Pinoy, sa kultura Pinoy nowadays, napaka-big deal ng fame. Napaka-big deal ng fame is equals to power, parang ganyan. Exactly. Pag may fame ka, magiging senador ka. Diba? Sorry. Pag napunta tayo sa political system, ang political system sa Pilipinas, aminin natin sa hindi, pasikatan. Exactly the point. Maraming bumoto nang hindi alam kung anong credentials ng binoboto, sikat kasi. So pag sikat ka, you have this so-called power, di ba? Advantage na agad yan. Advantage na you can do things which the normal people hindi na nila pwedeng hindi nila magawa yon. Yes. At to be fair naman, yung mga sikat naman na naging public servants or leaders natin, meron naman nakagawa ng mabuti, hindi naman lahat sumabit. Pero maraming sumabit eh. Correct. Maraming sumabit, di ba? Pero formula yan. Formula, exactly. Proven formula. You have to be part of people's awareness and consciousness advantage. For them to actually vote for you. Or have them on the top of their mind. Diba? Minsan ganyan eh. May mga bumuboto naman na wala naman listahan sila eh. Para na doon lang isipin na, sino nga ba? Maisip. Siyempre, mas madaling maisip yung mga... Hindi mo naman maiisip kung sino may pinakamarami ng naiambag. Diba? Tama. Kasi hindi naman yan na eh. So... Well, I guess kay Chico, kapag lahat ng Pinoy na bumoto, ang naging criteria nila ng pagboto ay credentials. Credentials yung nagawa na. At yung let's remove fake news, fake information, diba? Fake sal-ends. Tanggalin natin lahat. I guess, yung lineup ng senador, kongresista, at mga mayors ng Pilipinas, may iiba yan. Oo naman. Oo, ako Diyos, hindi matatanggal dyan. Ay, nakaw. Ang dami yung mawawala dyan. But we don't vote that way. That's for Di ba kasi masarap mag-capitalize sa sa ugali ng mga Pinoy now. We always clamor for fame. Diba? Ang dali kasing sumikat ngayon. So, mag-video ka lang dyan. Wala kang talent, sisikat ka ngayon eh. Sorry ha. Ang dami ng girls sa sumikat na nakabra lang sa internet. Wala halong di ba? Yung palipsing na nakabra. Di ba? Yeah. Yung akin ka na lang. Parang taka si ate. Napanood niyo yan? Nakabra. Ilang linggo na rin narant yan eh. Bakit? Kaya nakabra. Wala lang. Sabihin nila, bakit? Kanya-kanyang trip naman to eh. Tapos kapag nabash ka dahil ganyan yung suot mo, magagalit ka. Yun lang, di ba? Oo nga, sige na, tanggap na natin kung ganyan. Kanya-kanyang trip, di sige. Pero kung trip mo na ganyan, at may mga of course, may masasabi sa iyo yung mga tao, alam mong may negative din na pwedeng sabihin. Huwag kang umangal. Oo, huwag kang umangal. Trip din nila yan. Yeah. Trip din nila yan na mag-comment, di ba? Pero wala palang pakialamanan. You put it out there, di ba? Everybody's entitled to their own opinions. Diba, the moment that you posted it sa Facebook na alam mong public domain, di ba? Accessible to the public. Hindi mo, wag mong i-claim ang privacy.
Wala kang privacy kasi pinost mo nga yan sa Facebook eh. I like that. If you posted that on Facebook, it becomes public property. Yes. Huwag mo i-claim yung privacy kasi sasampalin kita. Wala ka una. Sungangain kita in your mouth. Actually using Facebook is somehow ano ba? Yung sa privacy mo di ba? Tinatanggalan mo ng somehow ng privacy yung sarili mo because you let other people know or see, di ba? Or hear or whatever kung ano nangyayari sa iyo. Exactly. Kaya nga di ba? Naku yung mga hindi maganda yung mga kada minuto pinupost kung nasan siya, kung anong ginagawa niya. As if we care. Di ba? Kung artista ka, maintindihan ka namin, you have followers. Oo, di ba may show ka na kailangan ganyan. Yes, exactly. Pero sa mga tao na, di ba, halimbawa, at the moment, andito ako sa ganyan, araw-araw ganun, paano kung masama akong elemento, di ba? At kaya nga yung mga... Gusto kitang targetin. Ay, alam ko kung saan ka pupunta araw-araw. Siguro yung mga sa atin, yung mga may ganyang utak, hindi na-challenge kaya walang gumagawa. Alam ko na yan, saan ka eh. Well, anyways, Kuya Chico, maligayang pakikinig po sa mga nakakalit po sa topic namin. Sir Manchester, maligayang pakikinig po. Hello po. Nakaantabay din kay Chico, ayan. Pag-greet naman ako, pasmate ko si Mami Liz, happy birthday. At kay KR Brian, Ron Adel, at Lynn from Carlo, ayan. Shut daw, sabi ko Chico, sabi ni Carlo. Yan na naman, napaka-judger nyo sa akin. Ayan, i-unmute mo na yan. Ito. Oo, i-unmute mo na. Ayan, wala na siyang battery. Talaga? Wala. Meron ba? Wala Hoy, Penda. Wala. Ang trip mo sa buhay. Penda, ano na? I-try, i-on ko. Tawagan nyo kami mga pangga 7212429 7212429 habang kaya Chico, habang inaayos natin yan. Eto, naalala mo ba yung dati? Ito opinion ko lang to itas natin to kasi alam ko may case pala ito. Ano? Yung Starbucks daga thing. Kailan ba nangyari yan? Nasa Dubai ata ako nung nangyari. Yes, you were in Dubai. Yung di ba si ate had a coffee with her friends. Okay. Starbucks. And then they left. Okay. Umuwi siya sa bahay, kalahati ng drinks niya. So bumalik siya ng Starbucks para sabihin na, may daga yung kape ko. Okay. Di ba? May daga yung kape ko. Okay. You left the vicinity already. So bumalik ka. Kaya nga Oo, di ba? Ako, I really, walang halong kaplastikan. I think, gawa-gawa yan. Kasi honestly, if you know Starbucks, if you go there, di ba, walang dagang makakataka sa blender nila. Oo, yun na nga. Sabi ko, I was about to tell that. Exactly. Yung blender, paano ka mabubuhay dun? Actually, sabi ko nga noon, nung araw na nalaman ko yun, natawang-tawa ako, sabi ko, alika maglilibre ako sa Starbucks. Kasi it's not true. Kasi kung totoo man yun, gusto ko makilala yung pamilya ng dagang yun. Or kasi champion breed yun, Brad. Imagine mo nakaganon siya sa wall ng... Kung hindi sa wall ng blender. Kung hindi man siya na blender, imposibleng hindi makita ng barista, di ba? Exactly. Na yung buo, Brad. Di ba, na may daga doon. Ang laki-laki ng daga. Ang daga naman, hindi naman yan pagka-kumilos. Hindi man yan hash kumilos pag ang daga nakaramdam ng tao. Walang daga na ganyan. Diba? Magbukas ka nga lang ng ilaw, magtatatakbo na yan yan. Diba? Kapag humakbang ka lang, diba? Na-imagine ko yung diba? May pagtingin pang ganyan. Tapos unti-unti ka diba? Kung sakali malagay sa blender. Wala namang ganung daga. Kung sakali malagay sa blender yung brand, nakaganon siya sa wall ng blender. Kaya, tapos diba? Tapos may ipo-ipo kasi yung drinks, diba? Hindi mo kayang talunin. Ganon yung daga doon. Hindi siya ma-blender doon. Tapos kung sa baso naman, imposible. Alam mo na magkakawag yung daga dyan. Imposible mabuhusan. Tapos, tsaka school, nakakalahati ka na Well, she got the attention, di ba? She wanted. But anyways, admit mo na. Si ate. Si Roxanne ng Las Piñas. Hello? Roxanne, magandang gabi. Roxanne? Hello? Oh, ay.
Hello? Hello? Hi, ate. Good evening. Hello. Can Good you, evening. can you hear Good evening us? po. Can you hear us? Like there's no tomorrow? Yes po. All right, that's Ooh. good. Si ate Roxanne ng Las Piñas. Ilan taon ka na, ate? 22. Yan. Ang hirap isipin, ha? In fairness. Sorry. Anong ginagawa sa buhay, Ning? Nag-work po. Oh, you're working as, ano po? Nurse po. Nurse. Oy, di biro maging nurse. Ano pangalan mo, te? Jelay po. Jelay. Jelay. Si Jelay. Nung sinabi namin, Roxanne, ba't ka naman sumagot? Masunurin, mabait naman si Jelay. Nag-hello lang po. Ano ba itong record natin dito? Ano ba to? Si Jelay. Jelay, matagal ka ng nurse? Hindi pa po. Just graduated lang po. Taga saan ka? Taga saan ka? Melbourne po. You're from Australia? You're calling us from Australia. Australia. How age are you? Oh, hayo. What? How age? What? How age are you? He's asking Naintindihan mo na ilang taong ka na. Oh. 22 years old. 20 years old Ang po. galing, no? Ang dami-daming gustong tumawag. And ang mga nakakalusot, yung mga California, Australia, no, New Zealand. Di ba? Uzbekistan. Ano ba? Tajikistan, Try lang Turkmenistan, po ako. Pakistan. Afghanistan, Pakistan. Di ba? Gaano ka nakatagal dyan sa Australia? 8 years po. 8 years Tagal na. So dyan ka nag-graduate malamang, di ba? Dyan ka nag-aaral. Ngayon, kasi bago ka pa lang na nurse, no? Ano ngayon sa Australia? Malamig? Anong season na ngayon? Season 4? Spring. Ha? Spring. Ano ngayon? Spring po. Spring. Pag spring, winter, spring, summer, tagsibol. Sa Tagalog ba yan ganyan? Tagsibol. Ay, hindi ko po alam. Oo, yung spring, ibig sabihin tumutubo na yung mga dahon-dahon, ganon? Yun. Ako. Oo, Yun no? nga po. Akala ko autumn ngayon. Ano ba pag autumn? Taglagas. Autumn fall po. Opo. Minsan talaga may taglagas. Ikaw ba ano? Nararanasan mo ba yung taglagas? Ba't ba kayo tumatawa? Kasi naman Di ba? Normal yun naman Hindi yung po. sa cycle, yung taglagas. Ha? Hindi mo taglagas? Hindi. Sige. Wala lang. Natanong ko lang yung mga taglagas. Kasi minsan meron one time na nag-CR ako. Di ba, Bakit kailangan sa CR matagpuan ng taglagas? Bakit? Hindi kasi pag CR ko, kanino to? Kasi may... siguro si Kuya Taglagas, kaya andun. Pero anyway, hayaan na natin yun. Let's not dwell on that. Ikaw alam mo ano ka? Ano? Taglago. Oo naman, no? No. Taglago. Tag-ahit, gano'n. Pero si Jelay. Jelay! When was the last time na umuwi ka ng Pilipinas dito? Last year po. Pero dito sa Pinas, taga saan ka? Quezon City. Ooh, Quezon City. Kumusta ang love life ni Jelay? Ayun. Ayan. Wala. Ang hirap sumagot. Wala. O siya bilang nasa malayong nasa Australia ka. Kumusta yung mga dyan, kangaroo? Okay naman sila? Ayun, tumatalon pa rin. Ay, talaga ba? Magulat ka pag gumapang yung mga yan. Tumatalon pala yun. Kangaroo. Pero, nakalapit ka na sa kangaroo? Hindi ba nakakatakot baka biglang sipain ka ng kangaroo? Di ba nanununtok yan ang kangaroo? Nanununtok pa na, naninipa yan Nanununtok din. Meron din po, pero... Nananapak yan? Meron maraming video na nanununtok ang kangaroo. Nanununtok yung kangaroo? Yes, they punch. Ba't ganoon? Hindi ko alam, baka kamag-anak niya, Yung kangaroo? Diba? May kangaroo sa amin nag-i-interview Ang galing nung kangaroo nag-i-interview. Visit. Alam mo, gusto kong matry na sumakay dun sa pouch nung kangaroo.
Kung kasya lang. Wait, alam mo ba? Sige. Ay, Jelay. Kasi diba, may pouch. Po. Speaking of pouch, alam mo ba, di ba yung kangaroo, pag pinanganak ang kangaroo, pag pinanganak sila, sobrang liit niya, parang daga siyang maliit. And then naturally, instinctively, paglabas nila sa anas ng nanay nila, they have yung instinct nila na gumapang. Talaga? Papunta sa pouch to be developed fully. Hindi sila kinukuha nung nanay? No. Gagapang talaga sila? Gagapang sila. Yung bagong sobrang liit. Ay, hindi. Bakit? Yung sa sinasabi kong kangaroo, di ba, nung yung baby yun, nung pagkalabas niya doon, pak, ganyan, lumutang siya. Nag-levitate yun. Iba yun sa amin. Hindi mapatalo. Hindi, wala lang. Trivia lang, naisip ko. Naalala ko lang. Diba? Instinct nila, no? Cute, no? Hanggang doon na sila sa pouch. No? Oo nga, no, pouch. Anyway. Wala lang, naisip ko lang na gusto ko doon. Diba yung Pokemon si Kangaskhan? Kompleto mo talaga, kabisado mo diba? Pokemon. Oh. Feeling ko kabisado kay 150. Pakita mo sa akin yung picture, kilala ko yan. Talaga? Si Roxanne, si Mabel. May ganun Danilo. Pokemon? Aha. Danilo. Niloloko mo na ako. Hindi mo naman pangalanan mo. Sinong Pokemon? Si Efren. Di ba yun yung mga pangalan, no? Anyway, Jelay! Bakit ka ba napatawag ngayong gabi? Tungkol saan ang pagkikwentuhan natin? Actually, sa ex ko. Yan, sa ex. Usapang ex na naman tayay. So sige, ito lagi kong tanong kapag ka ex, bakit natin kailangang pag-usapan si ex mo? Kasi parang, ewan, Para? medyo problema lang. Matagal na actually. Oo. Kailan kayo nag-break? 2 months ago. 2 months. Pero 2 parang months pong pa lang. walang closure. Bakit? Kwento mo kami, anong nangyari ba? Well, parang 5 years na kang on and off. Parang ilaw lang kayo, First 2 years. Oo. Gano'n. 5 years? First 2 years. First 3 years sila on-off. Away-bati. Pag nag-aaway ba kayo, mabilis ba kayo magbati? Ha? Mabilis ba kayo magbati? 5 minutes, gano'n. Hindi, matagal eh. Matagal, Yung mga ngawit ka na kasi. Hindi, bakit ba? Bakit ba? Alam mo, hindi ko kayo nagigets. Wow! Hindi ba kami nagigets? Hindi ko kayo nagigets sa mga ganyan mga gestures niyo. Iba ka din, Ning. Tapos, Jelay. Tapos yun, mga months lang in between bago ulit kami nagkakabalikan. Yung first 3 years yan. Hindi, first 2 years po. Okay. Okay kami, like... So yung last 3 Then years pala yung on after and off that- sila kay Chico. Yung first 3 years. Tapos, Alright. ano nangyari nung Kasi 5 years kayo, di ba? 5 years nga ba? So, first 3 years, on-off. Nung 2 years, natirang 2 years, off na lang. Ayun. Medyo, ayun nga po, on it po. Tapos, yung pinaka-last na po, yung parang wala na, natapos na lang ng closure. Ano ba yung pinag-awayan nyo? Hindi yan in-explain. Bigla na lang siyang nawala, naglaho na lang siya, gano'n. Parang gano'n na lang po. Kahit tinatanong mo, Pero wala na parang siya. ayoko naman parang kasi ayoko nang tanungin kung bakit siya umalis. Kasi parang kung gusto niyo mag-stay, diba, dapat parang din siya. So... Alam mo, ang gulo mo magkwento, para kang bulhok. Hindi ko maintindihan. Yun naman pala, ayaw mo nang alamin. So, bakit siya issue ngayon sa'yo? Kasi parang after 2 months, diba 2 months kami, 2 months na nag-break kami. Biglang all of a sudden, may bago na siya.
Oh, he's affected ka. Gaano katagal siya bago nagkaroon ng iba? After 2 months. Hindi, 2 months lang After 2 hiwalay. months po. So, 2 months later, nagkaroon siya ng iba. Ngayon, meron na po siya. 2 months later, Opo. anong pakialam mo, break kayo, tanga? Kaya apektado ka dyan. Anong pakialam mo, break kayo? Hindi. Do you think he will have to live his life? Opo. In your standards, hiwalay naman Opo. kayo? Bakit kanya kailangan i-consider? Anong point doon? Kasi sinisip ko lang kasi every time na nagpupulit kami, may kinakausap siyang iba. Ate, break kayo eh. Tapos Sorry ha. It doesn't Oo make nga. sense. Sorry mga pangga. Yan, Jelay, I do not believe in the 100-day rule. I don't believe sa 100-day rule, yung mga 3-month rule na yan. rule. I don't believe that. Oo. He is not answerable to you kung may jowa siyang 7 ngayon o wala. Break kayo eh. O tsaka di ba sinabi mo, wala ka na naman ng pakialam, di ba? Na umalis siya, ganyan. Ayaw mo na malaman yung dahilan. So, kaya ako tinatanong bakit ngayon may issue ka. Wala ka na ba palang pake? Hello? Hello po. Sorry po. Kasi naiisip ko lang, kasi paano yan, parang pinapil niya lang kasi So, mahal niya ako yung time na yun. So, umaasa ka na magbabalikan pa ba kayo? Yun ba yun? Parang ganun po, pero parang hindi na. Ano Kasi parang daw? kung ganun yung nangyayari. Jelay, ano ba? Parang, dahil po sa mga nangyayari, parang parang nagkaroon ako ng trust issues dahil sa kanya. Okay, ganito na. Jelay, Hello? why are we talking about him tonight? That's my question. Bakit? Break na kayo. This guy is no longer a part of your life. He is an ex-boyfriend. Di ba? He wakes up and goes to bed every day yung walang pakialam sa'yo. Why are we talking about him? Kasi tanong kita, umaasa ka ba babalikan kayo? Sabi mo, oo na parang hindi. Ano talaga ang sagot nun? Ouch! What is that? Hindi ko rin po alam. Ano? Mahal mo ba? Hindi ko Hindi rin na. po alam. Alright. Ganito Jelly, Opo. Ganito yan, mahal mo pa. Wala. Ano Opo. yun? Ate, may cellphone ka bang katabi? Wala po. Ano yun? Hindi ko alam. Alright, ganito Jelly, Alright. Baka yan. Hindi eh. Jelly. Hello. Hindi yan. Okay. Una sa lahat, okay, pag-uusapan natin itong ex mo dun sa aspeto na ang lahat ng bagay between the two of you ay tapos na. Okay? Unless naniniwala ka, okay? Unless naniniwala ka na kaya siya nagkaroon ng girlfriend ay para ipakita lang sa'yo that he can move on. Naniniwala ka na kaya siya nag-girlfriend ay para apektuhan ka pa rin. Is that what you believe? Parang ganun na po. Opo. Ganun, opo. Bakit mo naisip yan? Kasi nung last time, well, yung bago po kami finally magkabalikan ulit. Sinabi niya po sa akin na minsan kaya siya kumakausap ng iba. Is because nga po parang gusto niya mahalin po. No, sinabi niya noon yan. Okay, do you still talk? Nag-uusap pa rin ba kayo? Hindi na po. Pero nakikita ko po siya. Nakikita ko pa rin. Ibig sabihin natin, yung mayroon siyang girlfriend and he goes about his everyday life nang walang pakialam sa'yo, nag-girlfriend siya, masaya siya doon, wala siyang pakialam sa'yo. Tama? Opo. Okay, so anong point mo? Bakit ito pinag-uusapan to? Hindi kasi po, parang hindi simple. Parang nagpapapansin na naman na hindi ko maintindihan. Yung parang gumagawa siya ng ways, parang makuha attention ko. Parang ganun po. Tingin mo ba talaga ganon? Gumagawa siya ng
paraan para magpapansin? Parang Baka naman- opo. O baka naman naapektuhan ka lang, wala naman talaga siyang nagpapakasaya na lang siya. Normal naman yung kumbaga yun, ginagawa niya, pero apektado ka lang. Paano ko nga po makakalimutan? Wala ka naman choice kung kalimutan eh. Wala kasi may girlfriend siya kamo, di ba? May girlfriend na Opo. siya. Opo, meron na nga po. Wala Ang gagawin natin, kung ang kwento mo, wala siyang girlfriend at nahihirapan ka ngayon, di ba? At pwedeng nagpapapansin siya, hindi pwedeng, sabihin ko na lang sa'yo ngayon, hindi ikaw na yung sa'yo naman galing yung initiative, di ba? Kausapin mo siya, kaya lang kasi may girlfriend na si kuya. Ate, ano ba tanong mo sa amin? Actually, kung gusto ko lang pong tanong, paano mag-move? Yun naman pala, Diyos ko. Yun naman pala ang tanong. Kala ko kasi, Ganito, unang-una sa lahat, the only reason kung bakit mo alam na may girlfriend siya ay dahil ini-stalk mo siya. Tama, mali? Opo. Maganda makakamove on ka nga. totoo yan, no? Wala kayong ibang ginawa. Kung di magreklamo, hindi kayo makamove on, kinakalkal nyo yung Facebook ng ex nyo araw-araw. Pag Kaya binak nga. kayo, makigamit pa kayo ng account ng iba. At saka madali naman gumawa ng account. Diba? Hindi ko naman po kailangan. Look, ate. Nakita ko na lang po. Come on. We both know, di ba? We all know, Jelay, that you have not done anything enough para makamove on. Kasi kung gusto makamove on, you should have blocked the guy. Para hindi mo makita everything Actually, about the guy. Di ba? Gusto mo makamove on eh. What, di ba? Lahat Out of ng sight, out bagay, of mind, oh. correct, lahat ng bagay na makakatulong sa'yo, including pagbablock sa kanya, para hindi mo na siya makita, hindi mo na siya maalala, dapat gagawin mo na. Pero, hindi naman. True enough, eto ka, nakikita mo pa yung mga activity niya. Wala bang magagawa yung tech natin? Ganun, kahit lumapit lang para makita tong masakit sa tenga namin? Hello po. Hello. So, gusto mo natin makamove on. So, doon Opo. natin siya sisimulan. Pwede ba yon? Opo. Doon mo pala, ikaw pala, hindi pala kami, tayo. Doon mo sisimulan, no? Kung kailangan mo siyang i-unfriend, o i-block, gagawin mo. Kasi hanggat Paano nakikita nga mo po siya. yun? Kasi Ha? kaibigan po siya ng kapatid. Alam mo, ang dami mong alibay. Talaga pag gusto mag-move on, ayaw mo? Gusto po. O pala naman eh. Madali lang naman yan eh. Diba? Napakasimple lang yan ate. Ganyan daw ate. Mahirap. Ano ba? Mas madaling mag-diet kung wala ka nakikitang pagkain. Guess mo yung punto? Opo. Tulungan mo yung sarili mo. Jelay, alam mo, I believe in one motto. You want to know what that is? Ha? Okay. The best help is self-help. Totoo lang ha. The best help is self-help. Nothing beats that. At saka alam mo, Jelay, kahit na, we can only say so much. Kahit mga matay kami dito kakasabi sa'yo, and even yung mga kakilala mo dyan sa Australia, kahit kausapin mo lahat sila, if you're not going to help yourself, hindi ko sa akin ni Papa Jackson, self-help talaga ang kailangan. Pag sa pag-move on, yung moving on na yan, na-topic, self-help talaga ang kailangan. Diba? Kahit naman ano sabihin namin dito, kung
Gano'n ka pa rin, mag-i-stalk ka pa rin, no? Tignan mo pa rin siya, or kapag kung kaibigan siya ng kapatid mo, makikikeme ka pa rin doon, no? Para lang makita siya. Wala talaga mangyayari. Iiwas ka, yun. Iiwas ka, magpapakalayo-layo ka. Lalayo mo yung sarili mo sa mga bagay na makakapagpaalala sa iyo sa kanya. Learn. Masaya na siya sa pili ng iba. Ikaw, ate, wala kang ibang ginawa. Titignan yung picture niya. Gano'n, no? Isipin, siguro paano ba? Alam mo, kasi kung kinakailangan mo masaktan, kailangan talaga para ka. Masaktan ka. Gusto mo ba yun? Isipin mo na lang na, isipin, di. Ano ka ulit yung in-offer mo sa kanya? Hindi, isipin. Napakahayop. Ibig sabihin, di ba may girlfriend na siya? So ano ba kasi ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi na siya contented sa'yo, di ba? Hindi na siya masaya sa'yo. At yung kasiyahan niya ay nakikita niya na sa ibang babae. So, which means, no, kapag pilitin mo na maging kayo pa, magiging masalimuot lang ang buhay, no? Siya hindi magiging masaya, ikaw hindi ka rin magiging masaya. So, hayaan mo na siya. Kawalan mo na. At ikaw, sasaya ka ulit sa piling na naman iba, ganun. Kasi kung hindi, gusto mong masaktan. May payo dito. Sabi, Pumunta ka po sa planetang Yekok. Malayo po yun. Ayun. di ba cartoon siya? Pumunta sa planetang Yekok daw. Ako okay. Sira ulo ito mo. Again na, Jelay, I guess you're doing what's normal sa isang taong umaasang balikan pa siya. Tama? Tama, mali? Tama po. Wala nang plastika natin. What you're doing right now, kaya ka nasaktan kasi umaasa ka na balikan ka pa niya. That's exactly what you're doing right now. Right? Tama, mali? Opo. Okay, kasi kung hindi ka na umaasang babalikan ka niya, ate, dapat na makita mo may kasama na siyang iba, you could have at least accepted the fact na he's moved on. He is okay with somebody else. Life has already started for him without you. Hindi ka nakasama, iba na yung jowa niya eh. He is now building dreams with somebody else, di ba? Eh ikaw, ate, wala kang ibang ginawa, kundi tingnan yung picture niya, paano maka-move on? Pero wag ka maniwalang walang forever, meron. Nasa EDSA. Correct. Kaya lang sa Australia, wala naman EDSA. Ano po yun? Ikaw ba, si Joe ba nasa Australia? Nasa Pilipinas? Andito po. Andyan, no. Tapos, ganito, kasama mo yung kapatid mo. Natulungan ka rin niya. Kasi di ba sabi mo, friend siya ng kapatid mo? Opo. Oo. Magsabi ka rin sa kapatid mo, natulungan ka rin niya. Diba? Oo, diba? Na maging sensitive naman sa... Yan, tama. Sa right term. So, feeling mo at sa pag-move on mo, huwag niyo nang i-invite dyan sa bahay niyo. Diba? Kung lalabas man sila sa iba na lang lugar. Diba? Para hindi na bigat sa'yo. Diba? Napakasimple naman, no? Kung wala naman yung hindi naman kawalan yun sa kapatid mo eh. Kasi dapat naintindihan niya na ikaw yung kailangan mag-move on. Ano yan natin? Out of sight, out of mind. Kahit ko naniniwala ako dyan. Oo naman, syempre naman. Dahil pag hindi mo nakikita, hindi mo talaga maiisip. Oo. Syempre, mababaling sa ibang bagay, madadivert sa ibang bagay yung attention mo. Kung hindi man, magkakaroon ka ng ibang maiisip. Correct. And that's what you need to do, di ba? To divert your attention to other things na pwedeng mga bagay na, you enjoy doing. Diba? Halimbawa, ano ba ini-enjoy mo? Maligo. Bakit ba lagi sa banyo eksena mo? Ina-enjoy ko yung maligo eh. Bakit ba lagi sa banyo eksena mo? Isang oras nga ako maligo minsan eh. Oh. Hindi ko alam kay Jelay kasi ano ba Jelay na mga bagay na activity na nag-i-enjoy ka? Mag-videoke. Bathing po. Ha? Bathing? Paliligo. Bathing. Ha? Bathing. Babasta po. Ano daw? Babasa. Reading. Reading.
Akala ko bathing. Oh, kaya nga sabi ko, wow, paliligo. Kaya nga, ganoon din, di ba? Maganda lang yung term bathing. Reading. Di ba? Hindi kaya nga, kasi akala ko pagkakarinig ko bathing. Ano mga binabasa mo, te? Reading. Reading, kaya nga, anong binabasa mo? Oo nga, no? Anong binabasa mo? Mahabharatbu. Ay, Mahabharata. Uy, magagalit yung mga Indian sa'yo. Hello po. Mahabharata is the longest poem, sabi nila. Mahabharata nga. Pinakamahabang tula. Kaya nga mahaba, di ba? Mahabharata. Tula sa buong mundo. Sa ulo ka. Ganyan, oh. Ano ba binabasa mo? Ganyan, magbasa ka na magbasa. O kaya... Fiction po. Fiction? Kaya pala ganyan utak mo minsan. Kaya fiction din. Fictional, oh. Oo, no. Sabi dito, Jelay, sabi ni Johnny Nolasco, the easiest way to die is to love someone who does not love you back. You will die daily. Ang hirap no, mamatay araw-araw. Ang sakit nun, ha? Gusto ko to, ha? The easiest way to die is to love someone who does not love you back. You will die daily. You will die daily in a very cruel way. In a... Wala lang. Sorry na. Ate, I give you the chance right now on air para mag-sorry, thank you, and goodbye sa iyong ex-jowa. Symbolic lang ito. It doesn't mean after this, makakapag-move on ka completely, but at least it's the first step. Diba, you want to move on, take the first painful step. Gustuhin mo. Anong pangalan niya? Okay, thank you. Carl po. Ha? Nagbabasa siya ng fiction, so nabala siya. Ralph? Carl. Sige, dali. Nakaantabay si Carl na mensahe mo sa kanya. Carl. I hope you're happy right now. No, I'm not. Muna po doon. Ay, sorry. Akala ko ako si Carl. Sorry. Ikaw na naman si Carl. Sorry. Pag ang kailangan bigyan ng mensahe dyan, ikaw din. Sorry na, Jelay. Sige na. Sige, game. Moving on. Game. Hindi man tayo nakapag-usap ng maayos last time. Pero parang feeling ko enough na yun yung hindi mo ko nausap ng maayos. Hindi mo in-explain kung bakit ko bigla nang nawala. Parang sign na yun na ayaw mo na talaga mag-stay. After knowing na may bago ka na, masakit. Super. Ang hirap tanggapin. Kasi sinabi mo sa akin na mahal mo ako pero nawala ka bigla. Pero sana, kung ano man makita mo sa kanya, pero sana kung ano man nakita mo sa kanya, kaya kayo na ngayon, sana masaya ka na. Ayun naman ang gusto ko eh. Kung di man ako enough, sana siya, enough na siya para sa'yo. Oh, ang sakit nun, Brad. Paulit nung masakit. May tono. Yun lang? Kasi, Sorry. O, tuloy mo lang. Those 5 years na magkasama tayo, hindi naman puro mahirap or lungkot lang doon. Napasaya mo rin naman ako. Ang dami ko rin natutunan dahil sa'yo. And the best lesson that I've learned for you is that I should prioritize myself first, or I should love myself first. So that kahit na may mawala man na tao, at least may enough respect pa rin ako sa sarili ko. Nakayanin ko kahit masakit na iniwan ako.
Sana masaya ka na. Thank you. Okay na po yun, Papa Jackson. Sure? Sure? Sure. Sure na. Jelay. Actually, hindi nga naman talaga madaling kalimutan yung 5 taon kay Chico. Oo, no, 5 taon, ganoon din kami. Oo, ganoon din kayo, di ba? Naniniwang ka din eh. 5 taon din yun eh. Oo, di ba? Hindi talaga madaling kalimutan yun. Even if you tell us na yung last 3 years mo, on and off kami. Actually, yung pagiging on and off na relasyon ninyo, in the last 3 years, dun sa 5 taon, yun actually yun ang dahilan kung bakit umaasa ka pa hanggang ngayon. Kasi napagdaanan yung dati to, tama? You have been down this road before, naghiwalay na kayo at nag-break kayo dati at nagbalikan naman kayo. So ngayon, ito maghiwalay ninyo, umaasa ka na baka magbalikan kayo ulit. But you know what, Jelay, it will all boil down to one question. Do you deserve that kind of treatment? Do you deserve a guy that the option, di ba, every time mag-aaway kayo is to always look for somebody else. At pag naumay siya na mabalikan ka niya. Gawaing lalaki yan. Gawaing lalaki yan. Alright? Opo. And you don't deserve that. I guess you deserve better. I guess you deserve, ate, to be loved by someone exclusively nang walang on and off na break. You know what, ate? You've been together for 5 years, ano? Hindi ko alam, I'm not sure kay Chico, pero I wasn't there nung nangyari lahat yan sa 5 taon. Pero there was no concrete plan. Wala siyang plano sa'yo. Maliwanag sa akin yan sa kwento mo. You had dreams together, pero yung plano ng lifetime of being with each other, wala. Wala ako narinig. Maybe it's meant to happen. Maybe you are meant to be separated. One day soon, it will make sense to you, ate, kung bakit ka naghiwalay. Maybe someone else is meant to be with you. Mag-react ka naman, please. Po? Parang awa mo na. Siguro nga ako. Siguro mahirap lang tanggapin. Oo naman, normal yan. Si Kuya Chico kaya kanyang payo kasi napagdaanan niya kailan lang yan. Tsaka hindi yun siguro ganun talaga. No? Mahirap talaga. Usap kayo pero sa alak. Kakayanin mo naman yan. Ikaw pa ba? Kakayanin yan. Walang hindi kakayanin. Alam mo, basta gusto mo kakayanin. Diba? Doon tayo magsisimula. Doon sa kagustuhan or sa willingness mo, diba? Na mag-move on at makaka-move on ka. Yeah. Diba? Sumaya ulit. Piliin mo lang yun, no? Gustuhin mo lang, sasaya ka. Kasi diba, pagka yan yung mind setting mo pag yan yung nakaset sa utak mo, so automatically lahat ng bagay na gagawin mo ay towards that. Diba, kahit unconsciously. So, tsaka totoo yun, may mga sinabi ni Papa Jackson, kung sabi niya, diba, he thinks that you deserve, someone better. Ilagay natin siya dun sa konsepto na hindi lang namin to iniisip para ito yung sigurado. This is for sure, di ba? This is for certain na you deserve someone better talaga. At saka sana itong nangyari sa iyo, yung 5 years na yan. Sana sa 5 years na yan, sabi mo nga, di ba, may mga masaya, meron naman ding hindi. Pero ang pinaka-importante dito, sa breakup na to, ay yung meron kang natutuhan, di ba? Meron kang natutuhan, meron kang nakuha. And it will not be put into waste. Yung 5, di ba? Oo, sayang siya, di ba? Hindi siya naging forever, hindi siya tumagal. But if there's something na nakuha mo, natutuhan mo, at nakapag-improve ng pagkatao mo, then meaningful, di ba? Okay na yan. It's really meant to happen. Magandang nangyari ang bagay na yan. Para sa susunod, di mo na maulit. At maging okay ka na bilang isang partner, bilang isang girlfriend. Diba? Kung may mga pagkukulang ka man din. Ganon. Nar? Agree. Agree So ngayon... Ate, kumain ka na ba? Ako. Wala kang kalakas-lakas Siguro kumain ka ng kangaroo meat. Diba dun? Bawal yan. Uy, Ayoko nun. Di ba binibenta talaga yun doon? Really? I don't know. Kasi sa sobrang dami na ng kangaroo, siguro ang bilis nila magpalahi.
Pero Ano na naman? O, di ba? Talagang may meat na kangaroo meat na binibenta. Kangaroo, meron nga po. Alam ko, may kangaroo jerky. Hindi, Kangaroo meat po? talaga. Kangaroo jerky. Jerky. Meat. Ganda, Jelay. I completely agree with what Kuya Chico said. But you know what? Sometimes it goes beyond gustuhin eh. May mga pagkakataon wala kang choice kundi yun lang. Actually. Yun eh. Parang ngayon. Wala kang choice. Di ba? Kasi iniwan ka na niya. It's Mali. over. Wala kang no choice. Yan. Wala kang no choice. Okay? Okay. Alright. Thank you very much for calling the show, Jelay. Oo nga. Thank you. Okay. Bye-bye. Maraming Bye. salamat. Thank you. Bye-bye. Ba? Mga walang no choice. Totoo yun, Papa Jackson. No? Yung you are being left with no choice. Di ba, talagang mapipilitan ka. Di ba? Yun yung kusang reaksyon ng mind at ng katawan mo, no? Yung kahit mahal mo siya, even if you have the purest intention for someone, if a person cannot appreciate and will never appreciate what you can offer, walang punto. Correct. Totoo Tapos, yan. tapos ang laban. Kahit sabihin mo na, ano yung tawag doon, no? Nagmamahal ka na walang kapalit. Hindi kasi ako naniniwala dyan. Hindi yan totoo. Dahil ang pagmamahal ay dapat may kapalit. Exactly. Dapat may kapalit. Kung yan ay one way lang, kung yung sinasabi mo, Papa Jackson, no, yung ano lang, ikaw lang, no? Oh. Para yung para yung pagbubuhat ng isang batong pagkalaki-laking mabigat, di ba? So kung dalawa kayo, mas magaan yan, di ba? Kakayanin yan eh. Or kung grupo kayo, pero habang isa-isang umaalis yan, pabigat na pabigat, hanggang sa ikaw na lang yung gumagana dyan, hindi mo rin kakayanin, mababagsak, bibigat din. Wala, mangangamatay ka rin dyan, no? Or, ano ba example? Ayoko na, tinatamad na ako mag-example. Tinaman pala. Pero totoo nga yan talaga. Hindi na reciprocate, di ba? Yun yung term doon. Hindi, di ba, akalain mo nagagamit yung math, di ba? Naniniwala ako, sinabi mo na ang pag-ibig dapat pagkapalit. Yung nga lang, the trick is, kailangan mong tanggapin kung ano man yung ibigay sa'yo. You have to be contented kung ano ibigay sa'yo. Pero hindi pwedeng wala. Dapat hindi meron. Pwedeng wala. Di ba? Falling in love is always a cooperative effort. Correct. Dapat yan, dalawa. Totoo yan, no? Never one-sided. Hindi naman to magbibilangan ng yung quantity ba, no? Na pag ito yung binigay mo, so dapat yan din maibigay niya. Quality hindi naman. Yung quality, hindi naman yan sa ganung dapat lang, no, kung minamahal mo siya, naturalmente dapat minamahal ka rin niya at nararamdaman mo It's rin. the thought and the intention that counts. It's not the count that thought. Ano na naman yan, Brad? Wala. Ano na naman yan? Diba? Tama naman eh. It's the thought that counts. It's not the other way around. We're in the count. Ay! Hello po, maligayang pakikinig mo sa mga nakaantabay sa atin. Hello. Sorry na, gusto ko lang makatulong. Ay, ganito makikiusap lang ko sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Some people are always mean to keep on commenting. Di ba na wala ibang sinabi kundi baba nyo na yung tawag, boring. You know what? If you cannot stand the caller, don't watch the live. That's just stupid for some people. Yung mga tao nagko-comment, boring po, baba nyo na po. Huwag kayo manood. Di ba kung, if you're making your night worse, huwag yung panoorin yung live namin, okay lang po kami. Di ba? Wala, nakakaumay. Walang ibang sinabi kundi, boring po, next caller. Look, guys, di ba, the first intention of this program is to give advice. Walang kung exciting, boring yung kausap, di ba? Basta marunong kwento, we're up, for the challenge of giving advice to the best of our abilities. Di ba? Gusto nyo lagi tayong dito, mayroong perya. Ang dami. Baka isa-isa yung pangalan itong mga to. Pangalanan ko kaya itong mga to. Diba? Oh. Oy, habang hinahanap mo yan, hello, batiin mo daw sina Andrea Barreto, si Eliza Kimpo, Jodeline Belmes, o mga diehard fans mo daw. Oh. Bakit ba diehard ang tawag na matay na matigas? Paano ba? Ayan. Syempre, pag namatay ka, titigas ka talaga. Hindi ko mag-gets why naman. Mga die hard. Ayan. Parang extreme na extreme.
Si Pina nakaantabay kasama ng kanyang Uber friend. Yan, nakikinig kami dito sa Uber ng friend ko. Sana pinangalanan mo na yung friend mo para nabanggit natin, Neng. Hello po. Mamaya mabati namin na yung mga sa booth. Hello po sa inyo. Salamat sa pagdalaw sa mga tao nandito ngayon. Mga nakiki-aircon. Kala ko hindi nyo alam mga motibo ninyo. Oh, I know you! Maligayang pakikinig po. Yan. Yung mga babatiin ka ba? Arnold, is nakaantabay. Maligayang pakikinig po. Hello sa inyo, ha? Yung mga taong naandyan. Wow! Nakatulong ka sa bati mo, Brad. Sabi ni Sir si Gemma Yuga nakaantabay sa atin. Talaga? Ay, si Papa J. Ang dami raw niyang tawa sa atin. Mga ilan? Hindi pwedeng ganyan. Kapag sinabi niyo madaming tawa, bibilangin niyo. Sabihin niyo madami kong tawa 34. Maintindihan namin madami. Pero kung 3 lang, hindi. So dapat, ulitin niyo, i-revise niyo yan. Kevin Barroso nakaantabay. Tito Alex at Kier. Kechi, ka may tanong dito kanina. Masarap pag-usapan to. Ano daw? Sino ba ang dapat yumakap? Pag matulog, babae, lalaki? Ha? Meron bang... Pero cute yung topic, ha? Sino ba ang dapat yumakap? Well, if you feel like doing it, bakit hindi mo gawin? Hindi, kasi alam natin, pag natutulog ang, di ba mag-jowa, magkatabi, lagi may isa nakatalikod eh. Ha? Oo. Hindi. Eventually, someone will always hug from behind. Hindi. Kapag yan, nakatulog na. Kasi syempre, tulog ka na, naglikot ka na, tapos bigla ka maalimpungatan na pwedeng ikaw yung nakatalikod or pwedeng siya yung nakatalikod, no? Kasi nga gumalaw na eh. So, di kung sino yung naalimpungatan, siya yung lumakap. Sino yung mas tamang nakayakap? I think, di ba? I think dapat lalaki na. Lalaki. Usually pag lalaki eh. Lalaki. Lalaki na. Oo. May mga symbol yan eh. May mga meaning yan eh. May kahulugan yan eh. Kung sino nakayakap. Kung sino nakayakap, siya yung mas... Yan na naman tayo. Brad! Wala pa nga ako! Ang hirap kasi sa inyo. Napaka-judger nyo sa akin, no? Pati yung mga nasa labas yun, mga nakangiti na kagad. Alam pa nga kung sinasabi. Ano sabihin ko naman kung sino yung yumakap, siya yung... Di ba? Sino? Mas aware. Tapos meron pa, di ba, yung rule, pag matulog, sino mas mataas yung unan? Meron bang ganyan? Di ba, sino yung mas angat yung unan? Kailangan may mas sabi nila, angat pag yung mas unan. angat yung unan, yung ba? Kung sino mas angat ungan, ungan? Mas... Anong ungan? Ang rule, kung sa taas ng unan, itaas mo yung unan mo kung hindi ka kataasan, di ba? Kung sino yung mas maliit sa inyong dalawa, yun ang magtaas ng unan. Hindi. Ay, hindi. Ano ba? Mas dominant daw pag nagtaas ng unan, sabi. Ay, ganoon ba yun? Talaga? Kung gusto ni Kuya na humiga ka dun sa dibdib niya, edi si Kuya magtataas ng unan. May imagination ka talaga. Dito ka humiga, ganon. Siyempre, di ba? So, dapat, pwede si ate matulog sa dibdib. Pero pwede ba kasi Kuya matulog sa dibdib? Ano yan? Pwede naman. Depende sa usapan. Tulog lang ha, ganon. Tulog lang ha. Walang kiliti. Kasi minsan ganyan eh, di ba? Minsan may mga natutulog na hindi niya alam nangingiliti pala siya. Di ba may mga malilikot, di ba? Ganyan talaga. Ako nga dati, alam ko kapag kami, magpipinsan o kung ano man, pagka ginagalaw mga kaibigan, no, sabi nila, yung mga pagka tabi-tabi matutulog, ako daw dati pag natutulog, tulog na ako, hindi ko alam ang ginagawa ko, nangingialam daw ako ng yung buhok. Anet? Oo, kinakaskas ko daw yung buhok nila. May ganyan tao? Kinakaskas ko daw yung buhok nila ng, ewan ko. May mga tao hindi ko alam. May mga tao naman na pagtulog, yung kanto ng unan. Oo, yan. Yung pinapahid sa palad, ginaganon-ganon. Oo, kaya hinahawak-hawakan. Gano'n, tapos... Parang yung mali siya nga pag nakikita mo yung tulog na yun. Di ba? Diba? Ako nga, alam mo, na-realize ko talaga, kung ginagawa ko yung dati, parang nakakatakot kung buhok yung ginaganon ko. Diba? Bakit? Marami na, diba? Parang saan kayang buhok yung ginanon ko? Diba? Hindi ko kasi alam. Kasi kung yun yung feel lang, diba? Ay, hayop na meron lang akong buhok na magaganon. Hala, baka madumi na yung kamay ko.
Hindi ko alam, di ba? Baka sa kilikili yan. O, di ko alam. O, baka sa dibdib. Nahanap mo yung kilikili para gano'n nang tulog ka. Tulog nga ako, hindi ko alam, Baka rining. Bigla ko na lang igaganon. Wow, ayos. Pak, ano kaya to? Wala, ano kaya to? Talaga niya yung mga baga, 721-2429, 721-2429, 721-2429. That's the number you can call, mga pangga. Sabi ni Regina, ano ba yung topic niya? May na-miss tuloy ako. Tigilan mo ako. Nami-miss? Sabi ni Mora, dapat daw yung lalaki ang yayakap just to give comfort to the girl. Pwede naman. Paano kung si kuya yung kailangan ng comfort? Di ba? I guess depends na kaugali na mag-asawa yan Pero kasi pag tinignan mo, no, pag i-imagine mo yung eksena, oo nga, lalaki talaga yung... Dapat. Di ba? Dapat, Oh. I mean, masarap yung niyakap ka from behind. Oo, no, yung diba? parang napaka... May ibang, kahit without saying anything, no, pag niyakap ka lang from behind, di ba parang, alam mo bakit kirap, Chico? Pag niyakap ka at pagtulog, ito scientific, ayaw ko kasi sabihin ito kasi napaka-dork ko na naman Okay lang yan, sabihin mo lang. Kasi, di ba, ganito yan, sa mga nalulungkot try to lay down in fetal position. Okay. Nako-comfort ka. Nakakatanggal lang yung stress to lay down in fetal position. Kasi, di ba, it has something to do with the psychological... Yes. Tsaka doon tayo nanggaling in fetal position. Pero alam mo hindi, di ba? Tuloy ka lang. Yung nabasa ko dyan, kapag ikaw yung tipong natutulog in fetal position, unconsciously, nangangailangan ka ng... Yes! Nangangailangan ka ng comfort. protection, ng comfort. Yun. Pag niyakap ka from behind... Ako nagsulat ng libro niyan. Actually, ganun ba? Nabasa mo lang. Pag niyakap ka from behind, it forces you, di ba, to be in fetal position. Correct, oo. Di ba? So, it comforts you. Yun. Oo nga. Di ba? Hello po sa mga walang yayakap sa kanila kahit naka-fetal position na po sila. Ay. May mga nalungkot dito. Landi mo! Wala. Grabe ka! Ang haharot! Alam ba ng nanay mo ugali mong yan? Pamaya malalaman ko pangalan mo, i-announce kita. I-announce kita. Tama nga, nabasa ko yan yung there's a psychology behind it. Oo, no? Yung sa mga pagtulog-tulog, no? Pagka natulog ka na nakadapa daw, diba? Ito may tawag dito. Diba? Ito. May nagpadala ko Chico si Cha. Ayan How do you share a bed? According to sleep studies by relationship psychologists Corinne Sweet and Travel Lodge, these are the most common sleeping positions for couples. Pag parehas kayo nakaharap, opposite against each other, it's called the liberty. Back to back without touching. It's called the liberty. Pero if you're facing opposite direction, di ba, back to back, pero magkadikit ang likod, it's called cherish. Yan yung magkatalik. Hindi. Talik. Di ba, back to back? Ano ba? Pinutol mo kasi pagkakabanggit mo, bakla ka ng taon. Walang yaka. Talikuran. Napariyak ako doon. Kahit naman tayo magtalikuran Di ba? Kahit naman sino dyan yung tingnan mo, ikaw yung reaction mo kagad. Lumaki yung mata ko sa'yo. Pag natulog daw kayo na hindi magkadikit. Pero nakatalikod. Hindi, hindi magkadikit nakatalikod, it's called liberty. Yung wala talagang. Pero pag magkatalikod, nakadikit yung mga likod ninyo, it's called cherish. Okay. Alright? Pero kapag nakaharap kayo sa bawat isa at walang dikit, it's called the pillow talk. Pillow talk. Pero kapag nakaharap kayo sa isa't isa. Nakaharap kayo sa nakadikit. Ito naman, face-to-face, legs intertwined for 10 minutes, then couple separates to sleep. Ano yung cuddling, nag-umpisa kayong magkadantay ng paa at pag matutulog na maghiwalay kayo unconsciously, it's called the lover's knot. Not as in K-N-O-T. Lover's knot. Diba? Ito na yung sinasabi natin kay Chico. Yung kapag nakatalikod si ate in almost fetal position. Meron akong naiisip na term kaya hindi ko... At si kuya... ko sabihin At si kuya ay nakayaka from behind. It's called the spooning. Bakit? Wala lang. Yan yung sasabihin ko talaga. Yan yung term talaga dyan
Kapag nakadantay naman si ate kay kuya, di ba yung nakalinkis yung mga paa at nakahiga sa chest at si kuya nakalapat lang, straight. Okay. Ang tawag dun ay the romantic. Pero pag magkadantay at nakayakap hanggang makatulog, it's called the lovers. The lovers lang? The lovers. Yung talagang yakap all night long. Diba? Pag si ate ay Posible ba yun? Pwede. Nagkayakap kayo, hindi kayo gumagalaw, ganun lang. Pwede. Hanggang sa magising kayo. Believe me. Wala kang tanong, basta believe me lang pwede. Siguro kung pareho kayong hindi malikot matulog? Hindi ako malikot matulog. Okay. Ako hindi pa natulog. Pag natulog ako, kinabukasan wala nang malayo yung ibang bahagi ng katawan kasi sobrang hindi kumilos. O yun nga, may mga ganun nga eh. Kung pareho ko yung ganun, posible, pero gagalaw ka talaga. Anyway. Ikaw lang, may ginagalaw ka kasi. Hindi! Tumigil ka. Kusa siyang gumagalaw. Kilala kita. Pag ako nga natulog sa sofa, ganoon mo pa rin ako madadatan pag gano'n. Na-videohan kita. Hoy, excuse me. Ito naman, kapag naka-fetal position si ate pero nakaharap kay kuya, Okay. at si kuya ay nakahiga lang, freely sa tabi. Ibig sabihin, wala siyang pake. Di ba? Pero magka-holding hands, ang tawag dyan ay... Lakom pake. Yan. Superhero. Ha? Bakit? Oo. I can be your hero, baby. Ganyan habang kumakanta. Pero kapag natulog ang magjowa, di ba? Ito, whatever makes them comfortable. Di ba? Nang walang issue. Ang tawag dyan ay miscellaneous. Wow, parang tuition lang. Ganun. Well, anyway, that's learning. Pero dala ni Cha. Oo, yun nga, spooning. Di ba si kuya yung larger spoon? Ano naman yan? Siya yung nasa likod. Bakit? Di ba pwedeng fork? Di ba? Spoon talaga. Anyway. Totoo naman talaga yan. Meron pa nga yung sinasabi ko, yung pagka nakatulog ka na nakatihaya o kaya nakadapa, meron pang may mga meaning pa na. Talaga ba? Ikaw ba nakamatulog? Nakapikit. Ikaw. Hayop ka. Ikaw. Oy, hindi merong mga tao na, 'di ba, malaki yung mata nila. Yung kahit natutulog sila nakadilat, 'di ba? Yung hindi may makikita mo talaga, ako hindi ganyan kasi kahit nga nakadilat ako, mukha ko nakapikit. May mga tao na yung pinsan ko, malaki yung mata niya. Pagka pumikit siya natutulog, kala mo nakadilat siya. May ganun. Half open yung mata. Ganyan. Oo nga. Oo nga, iba 1/4. Oo nga, ganon. Half open yung mata. May mga... yung mga singkit, huwag na kayo umasa, di ba? Hindi na tayo papamarin ganyan. Ako lagi ako may yakap na dalawang unan. Oo yan, meron pa ganyan yung sa una naman. Iba yung nakayakap sa paa ko, iba yung yakap sa Oo, yun, di ba? Yung sa paa. Ako mas importante yung sa paa. Tapos, sa binti, yun, dun eh. Tapos yung unan ko, lagi nakaipit sa gitna ng leeg ko. Di ba pag natulog tayo nakapatong yung ula ko, hindi. Iniipit ko ng leg yung unan. Sa gilid. Iniipit ko na literal. Yung shoulders ko nasa ilalim ng unan, yung head ko nasa baba. Ako hindi ko, yung paa, yung doon part, na yun gusto ko mahanginan. Talaga? At daw nagkukumot, kaya gano'n ka ginaw? Ako din, hindi ko na nakasanayan. Kasi pag nagkumot ako, ilalabas ko rin yung paa ko, yung... Yes! Para mahangi, di ba? Oh. Kasi pag yung paa ko lang nalamigan, parang buong pagkatao ko nalamigan na rin. Ganoon, di ba? Oo. Kanya-kanya, may mga taong pag natulog, may kulambo sa paa. Oo nga. Di ba? May mga taong ganun. Oo nga. Nakadapa. Iba nakadapa. Ako sabi ni Cha, sana unan na lang ako. Sige na, maganda na, malawayan ka namin. Nakadapa. Yan yun, yung mga prone sa laway, yung mga lagi nakadapa. Alam mo ako. Kaya lang sabi nila, hindi nga din maganda yun masyado dahil nakukulangan ka ng oxygen intake kasi nakasubsub ka. Talaga ba? Oo. So baka ganun. Kaya tingin mo, may migraine ako. Di ba yung cause ng migraine, kulang ng oxygen na nag-circulate. Ganun. Uy, patiin natin lahat ng mga nilalang na nagka-black eye. Kasi nag-Facebook pag matulog nalaglagan ng cellphone sa mukha yan. Ang sakit kaya niyan. Nangyari na yun sa akin pero hindi ako nagka-black eye talaga. At some point, it all happened to us. Oo, yung nahulog, mabibwisit ka sa sarili mo. But never to me. Parang gusto mong suntukin yung sarili mo. Never to me. I don't do Facebook pag natulog na ako. Talaga? Kasi yung iba pampaantok na lang yan, yung wala ka naman talagang gusto, binabrowse mo na lang hanggang sa kung saan kaya. Yes. Ako kasi consciously kay Chico, I made the choice na ang cellphone ko hindi mo dapat sa kama ko. Alam mo bakit? Because it turns to be unproductive. Pag gising mo ng umaga,
and you can reach in, di ba, arm's length, yung cellphone mo, 1 hour na nakalipas, andun ka pa rin. Correct. At Diba, saka, hindi mo mamalayan sa oras na, at eto malapit na part, nakita mo na, yung part na yon, nag-refresh na ulit, uulitin mo lang siya. totoo. Hindi, at saka, di ba, napapansin nyo ba sa mga nag-a-alarm dyan, tapos yung within reach lang yung cellphone, nag-alarm, unconsciously, mapapatay mo yan. Reflexes. Mapapatay mo yan, tapos magigising ka late ka na dahil sabi mo hindi nag-alarm, pero pinatay mo pala talaga siya. So, mas maganda na out of reach talaga. Yung tatayo ka. Ilagay mo sa banyo, yung may Kaya ingay, nga. yung may acoustic na malakas. O kaya isabit mo sa kisame nyo, di ba? Yung mag-wall climbing ka para makuha. Kasi, para tatayo ka na talaga. Hindi Yes. yung, oo nga, no, nangyari din sa akin yan eh. Yung pag-alarm, tapos unconsciously pinapatay ko, nakakabuisit kayo. Di ba kaya nga di ba pag ang cellphone mo ay Apple, Oo. maliit lang yung word na, iPhone. maliit lang yung word na stop. O para, Para talagang didilat yung mata mo para hanapin. dapat ang maganda doon, pag pipindutin mo na, iiwas. Mali rin yung Apple eh. Dapat, kung ako, kung ako yan, di ba, iiwas. Ayan siya, yun. Yung araw-araw gigising ng bad trip. Yung busit ka araw-araw. Alam niya, di ba, may sensor na kung ilang, gano'n na lang kalayo. Pag bumilis, no? Pag bumilis yung atake mong ganyan, no, lalayo, di ba? Busit. Kailangan mong pindutin sa ibang cellphone. Sa cellphone ng pinsan mo, halimbawa. Araw-araw ba nag-alarm? Pero kasi may mga times na nauunahan ko rin yung alarm. Yes. Yung nasanay na yung katawan kong ganun. Nangyari na ba sa'yo yung nag-alarm ka, nagising ka naman, naligo ka, nung nakabihis ka na, naiga ka nang wala lang, tapos natulog Tapos ka ulit. nakatulog ka ulit. Oo, nangyayari kaya yan. Minsan nga, di ba? Ang dami ko na na-enjoy sa part na yun. Di ba yung, hindi nga 2 hours na. gumising na ako, okay, di ba, the best, no? Naunahan ko pa yung alarm ko, ganyan. Tapos syempre, ang gawain ko, no, pag-CCR, bago maligo, upo ako sa trono. Nakakatulog ka kami. Wow! Oo, yun. Yung tipo nakatanga ka lang. Brad! Nakatanga ka gano'n, tapos bigla makakatulog Hindi ka naman na. yata maganda sa trono ka na. Hindi, oo nga. Narcolepsy na yan, Chong. Hindi, di ba? May mga ganyan naman talaga. Narcoleptic ka na ng Brad. Uy, hindi Grabe. Yung mga tsuhin ko nga siguro nasa dugo. Yung mga tsuhin ko, pag nalalasing sila, paborito nila iupo sa trono, tapos doon na nakakatulog. Pero bakit? Kaya hindi ka makagamit ng banyo. Andun lang sila, wala naman silang ginagawa, nakaupo lang sila doon. Ako nangyari sa akin, yung naligo ako, nakasapatos na, yung alis ka na lang, tapos napahiga ka ng kandali. O tapos wala na pa. Tapos and then you realize 2 hours na ako pala kahiga. Mas masarap kasi matulog dahil nga Refreshed refreshed ka na, di ba? Hello po sa mga na-Indian ko. Marami ako na-Indian dyan. Nakatulugan ko sila. Pero hindi, yung iba kasi yun na kasi, huwag ka nang hihiga. And I don't lie pag nakatulog ako, Huwag ka nang hihiga. may usapan tayo. Tapos nakatulugan kita niyo, nakarating, I don't lie. I will tell you, nakatulog ako ulit after maligo. Sorry. Kasi pag nagalit ka sa akin, may mali sa'yo. There's something wrong. Diba? Kasi naman You are supposed to understand. Pero, nafe-feel nyo ba na, may mga times na hindi ka nakakaligo? Yung na-late ka, diba? Aminin nyo naman yan sa buhay ninyo. Lagi kayo naliligo. May mga times na kailangan na wala kang choice kundi magbihis na lang or mag-toothbrush na lang. At least mag-toothbrush na lang, maghilamos, gano'n na lang. Pero kapag hindi ka naligo, nakakaantok yung hindi ka nabuhayan ng pagkatao. Yan. Pero pagka naligo ka, okay naman Pero pag di ka naligo, May mga taong naliligo bago matulog para pagising aalis lang. Yes. Oo. May mga taong ganyan. Ganyan para... At wala masama doon. Unless sobrang dumi na higaan mo, di ba? Nadumihan ka, natulog ka lang. Correct. Yung iba gagawin na lang mag-toothbrush na lang. Kaya, aalis na nga lang. May ganun. Actually maganda yan, gawin kapag... Mabango ka natural. Kasi mamaya natulog ka, tapos nag-expire ka bigla. Grabe naman yun. Kung gusto ko mainit siguro. May mga taon nag-expire nang walang ginagawa. Sa bagay. Pero, di ba? Nag-expire ka bigla. May expiration date ka, expiration time. Oo, hindi. Ginagawa ko rin yan kapag yung gipitan yung oras. Oo. Yung feeling ko saglit na lang ako makakatulog tapos kakain pa ng oras yung paliligo ko. Alam ko naman na
medyo... Saktuhan lang yung gising mo. Oo, so maliligo na ako bago pa matulog. So marami kang kasabay sa CR. Pag umaga, ganun. Maganda yun, maraming kasabay. Yak ka na naman! Marami namang CR eh, sabay-sabay lang kayo. Meron kaya, di ba? Brad, tara, sabay tayo maligo Pero doon siya sa kabila. Sabi dito ni Mami Ani Dizo, Ginto. Sabi niya, yung mga Italiano, Paps, sa gabi sila naliligo, sa umaga, toothbrush na lang. May mga lugar kasi na paggabi, maalinsangan, so maliligo na sila. And then when they wake up the following morning, malamig masyado, they cannot afford to take a bath kasi it's just too, chilly. So, mag-toothbrush na lang. May ganun eh. Meron nga ding hindi talaga naliligo at all. Sino yan? Punas-punas na lang. Jimbo, ano na? Hoy, grabe na. Magagalit. Judger. Magagalit si Jimbo sa atin. Hoy, mabango si Jimbo, Oo, diba? Mabango yan. Don't judge a book, you're not a judge. Kaya hindi pwede i-judge yung mga bagay-bagay. Kala mo. Ay, nako. Anyway, so mabangga, tawagan niyo kami 721-2429, 721-2429. Again, welcome to the show. Hindi natin nasabi show natin. Ang programa kada Friday na pinamagatan. Hoy, gabi na! Umaga na! We are number 106.7 Energy FM Spanga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.